Pagpapatuloy natin yung ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo. At sa ngayon ay inaanyayahan ko kayo sa ating pagpapasimula na tumayo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Hebreo Kabanata 1, talatang 4 hanggang sa huling talata. I think that is verse 14. Hebrews chapter 1, verses 4 to 14. Basahin ko po, sundan po ninyo. So he became as much superior to the angels as the same he has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be his father and he will be my son"? And again, when God brings his firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him." In speaking of the angels, he says, he makes his angels spirits and his servants flames of fire. But about the Son, he says, "Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy." He also says, "In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. You will roll them up like a robe, like a garment. They will be changed, but you remain the same, and your years will never end. For to which of the angels did God ever say, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool of your feet"? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Sa ating unang pag-aaral na ginawa sa aklat ng Hebreo, ay nagamit lang natin ang chapter 1 verses 1 to 3. At may mga bagay akong ipinakita sa inyo sa mga talatang yon. Unang-una doon ay ang comparison ng tagapagsalita ng mga huling araw na ito sa mga tagapagsalita sa lumang tipan. Lahat ay mga pinili ng Diyos, o kaya ay even during ethnic division. Walang kaibahan ng mga Hudyo sa iba. But anyway, doon ay pinakita ko sa inyo na ang Panginoon ay tinatawag na spokesman of the last days, tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw. Ang isa sa mga nais kong ilagay natin sa ating mga puso't kaisipan, when it says, the last days spokesperson of God, ay nangangahulugan, there will be no more chances. Wala nang pagkakataon na ibibigay pa ang Panginoon sa tao para magkaroon pa ng ibang pamamaraan ng Diyos. Pag hindi pa tayo nakinig sa pagkakataong ito, ay magiging sayang ang lahat ng ating mga pagdadalo sa mga gawain at pagpupunta sa ating mga simbahan. Kailangan nating maunawaan ang katotohanan yan na binibigyan tayo ng pagkakataon at ipinapakita niya na ang mabigat dito sa last days person ng Diyos ay mas mabigat ang parusa. Ang parusa ng mga nagsalita sa mga tao sa Old Testament ay mga temporaryo, karamihan. There are more on temporary consequences. Pero alam natin na kung hindi tayo papaluin ng Diyos bago dumating yung takdang panahon natin at naratnan tayo sa pagsuway, ay eternal po ang consequences ng ating mga hindi pagsunod sa Diyos. Can you say amen? Amen. Alam niyo, maraming mga simbahan ngayon ay sabi ko nga, lahat ng kanilang nais sabihin sa mga tagapakinig nila ay yung bagay na katanggap-tanggap sa kanila. Marami talaga ay hindi mo makikita sa sukatan ng Diyos ang kanyang salita. At dito sa aklat ng Hebrews ay nakikita natin na may sasalamin natin ang ating mga buhay bilang mananampalataya kahit tayo ay hindi Hudyo. Because the same people of God, Jewish people and the Gentiles are now one in Christ. Iisa na lang yan.
Nagkataon lamang na inilagay ito ng banal na Espiritu rito para makita natin ang ating kalalagayan, lalo na sa relasyon ng bawat isa sa kanilang tipan sa Diyos. Speaking about the covenant. So ibinigay ko sa inyo ang key truth sa nakaraan. At ang katotohanan ito ay sinulat ang aklat ng Hebrews para sa mga Hudyo na born again, naging Kristiyano, na gusto nang tumalikod sa Diyos dahil sa persecution. Kaya ipinapakita ng writer ang kaibahan ng kalalagayan nila kay Kristo kaysa doon sa Judaismo na nais nilang balikan dahil walang persecution doon. At yan ay nasa kalalagayan din natin. Ipinakita ko rin sa inyo o nasabi ko sa inyo na ang iglesia ay pinanganak sa persecution. At hindi maaluan. It's really difficult to become a Christian in the times of Christ. Pero hindi nakakahulugan yan na wala na tayo sa ganong sitwasyon because the devil, who is the God of this world, who controls the entire world, ay talagang gagawa yan sa buhay mo kung ikaw ay magpapakatotoo sa Diyos. Kung ikaw ay hindi sakit sa ulo sa kaharian ni Satanas, hahayaan ka niya. Gusto ka niyang mag-enjoy, nang sa gayon ay madadaya ka niya. Yan ang hanap ng maraming tao. Pero ngayon, dito sa ipinapakita sa atin sa aklat ng Hebreo, ay makikita natin na kailangan tayong ma-encourage hindi sa kung ano-anong bagay, kundi sa pamamagitan ng kung sino ang ating sinampalatayanan. Amen? Amen. Malala ko yung sabi ni Pablo, I know whom I believe. Kilala ko kung sino ang aking sinampalatayanan. It's supposed to be the goal of our lives because knowing Christ is life. Dahil kapag kakilala mo ang Kristo, hindi ka tatalikod. Sa unang bahagi, nagbigay ko sa inyo ng 7 punto na kung saan ay pinapakilala niya kung sino ang Panginoon. Mga titulo, mga ginagawa o ginawa na kung saan ay hindi mo dapat talikuran o maliitin. Yung mga pangalan na yon ay parang mga suntok ng boxer sa unang round. They are very strong proof na hindi mo dapat talikuran ng Panginoon. At sana'y makita natin ang Panginoon sa ganong kalalagayan na wala ka talagang pupuntahang mas maganda kaysa sa Panginoon. At ang isang bagay sa Panginoon, mga kapatid, kapag ikaw ay tumatalikod, hindi ka niya hahabulin. Alam niyo, daming kanta na sinasabi niya na kahit mamatay pa ulit ang Panginoon para sa iyo, no, He will never do that again. That means you are living in unbelief. Gagawin ng Panginoon ang lahat para sa iyo. No, He will never do that again. Minsan lamang inihandog ng Panginoon ang kanyang sarili at kung hindi ka sasampalataya, you will miss everything for eternity. Kaya maging maingat tayo. At dito ay sinasabi niya ito sa mga readers niya na talagang dapat ay yakapin nila ang pananampalatayang kanilang kinabilangan sa ngayon. Maraming ipinakitang pruweba ang Panginoon. Later on, marinig natin, mababasa natin ang mga ito, kung ano ang sinasabi ng Biblia o ng aklat na ito tungkol sa Panginoon sa Kristo, na sayang kung tatalikod ka sa Kanya. Kaya doon sa mga mapaghanap ng kaaluanan lamang, kasiyahan sa pag-church, hindi ka talaga uubra sa Panginoon. Hindi ka makakasumpong ng katotohanan. Sa pangalawang bahagi na binasa natin ngayon, ay makikita natin na ikinumpara ng writer na ito ang Panginoon sa mga anghel. Yan ay pansinin ninyo. Meaning, mga kapatid, medyo mas mabigat na ito. Bagamat kasama nga ang mga anghel sa messenger ng Diyos sa Old Testament. Ngayon ay nag-focus siya sa mga anghel na ikinukumpara ang Panginoon. Kaya sabi ng verse 4, so He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. Superior to theirs. This is now the second comparison na makikita natin sa Biblia. Tandaan ninyo, ang ginagawa ng author, mga kapatid, ay ganito. Here is the Old Covenant,
and here is the new covenant. Everything in the new covenant is better. But a lot of people, especially Christians, hindi naman pumapasok sa tipan ng mga walang pananampalataya sa Panginoon. Pero ito ay para sa mga Kristiyano na maraming Kristiyano ay minsan ay pinipili nila ang alok ng Old Covenant. Mga kapatid, meron pang ikinaganda na konti kapag ka mga Hudyo ang aangkin yan. Because God was incovenanted with the Israelite people. Pero kung tayong mga Hentil ay aangkinin ang mga pangako, ang tipan ng Diyos sa Israel o sa Old Testament, wala na. Para tayong magnanakaw na inaangkin ang bagay na hindi atin. And a lot of churches are doing this. Pumunta kayo sa mga iba't ibang iglesia at mapapatunayan niyo ang katotohanan ito na maraming iglesia ang kanilang claim ay mga bagay na pangako ng Diyos sa Old Testament, Old Covenant sa pamamagitan ni Moises. Ang New Covenant promises ay mga eternal. Ang mahirap, maraming Kristiyano sa ngayon ay pinaghalo-halo ang mga ito pagka para sa kanilang benepisyo ay angkinin yung old at ganoon din sa new. Lahat ay gusto nila yung para sa kanila. That is showing self-centeredness ng tao. Hindi pa siya nahahango sa kalalagayan na na-inherit niya sa diablo. Because we inherited self-centeredness from the devil. Alam ba ninyo yun? Ganon ang kalalagayan ng tao. Now, mga kapatid, dito sa second comparison na ginagawa ng writer ay comparison na with the angels of God, the supernatural being, the celestial being, hindi mga taga rito, mga taga-langit. At alam natin na sila ay higit na dakila kaysa sa atin sa ngayon. Sa ngayon, sapagkat kalaunan ay maunawaan natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa tao na magtatahumpay sa kasalanan. So, unang-una ay alalahanin natin na sinabi niya rito, because He inherited a name superior to this. Ano yung pangalan na na-inherit ng Panginoon Jesucristo? At yan ay makikita natin doon sa ating nakaraang mensahe na ang unang-unang binigay sa Kanya ay Son, Anak. He is the only begotten Son. Kahit itong mga anghel ay tinatawag na sons of God, pero they were created. Ang Panginoon ay hindi creation. He is a creator with the Father. Yan ang tandaan natin sa katotohanan ito. Now, sabi rito sa verse 9, para ipakita sa inyo na superior ang Panginoon. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, because He suffered death, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Now, ipinapakita niya na nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, He was made lower than the angels. Nilalang niya ang mga anghel na ito. Pero sa pagnanais na may ligtas ang tao, siya ay nagkatawang tao at ibinaba niya ang kanyang sarili under His creations. Kaya ba ng tao yan? See, yung pagnanais ng tao na laging mataas na galing kay Satanas, ay hindi ganoon ang galing ng Panginoon. That's why whenever there is pride in us, mga kapatid, ay talagang galit ang Diyos diyan. Sapagkat yan ang karakter na na-inherit natin sa diablo. After His resurrection, ay iba na. Makikita natin later on kung ano sinasabi ng Ama sa Anak. Sa plot ng Judas, nais kong makita ninyo na ang mga anghel ay higit na dakila kaysa sa tao. Sa plot ng Judas ay even Archangel Michael cannot argue with the devil. Alam ba ninyo yan? Na hindi pwedeng i-rebuke basta-basta ng Archangel si Cherubim. Nangangahulugan na kinikilala niya ang mga ranggo ng mga anghel. The Seraphim, the Cherubim, the Archangel, and then the angels. Yan ang ranggo ng mga anghel. Pero ipinapakita ko lang sa inyo na
Mas mababa talaga ang kalalagayan ng tao na tinanggap ng Panginoon na magiging kalalagayan niya nung siya naparito sa mundong ito. And the angels are stronger than us, mga kapatid. Meron pang sinasabi ang aklat ng Pidas na tayo minsan may mga tinuturo sa mga Kristiyano na parang under nila ang mga anghel. Malala ko yung kilala ko na lagi niyang sinasabi, sasabihin ko sa aking anghel, anghel gawin mo ito, anghel gawin mo ito. Namamangha ako, and that means ignorance of the Bible. Yan ay kaignorantehan sa Biblia na parang ginaganon mo yung mga celestial beings because they are greater than you. Kung titingnan ninyo sa panahon ni Haring Hezekiah, ay isang anghel lang ay pumatay ng 185,000 sa isang gabi. 185,000. Kung merong mga napapatay ang mga tao sa kanilang kapwa-tao because of the power of the Holy Spirit, libo lang. Hindi katulad ng pinatay ng anghel na ito sa Isaiah chapter 37 na umaabot ng 185,000. Malala niyo ba na si Samson, nung gumamit siya ng panga ng hayop, ay ang dami niyang napatay, pero siya ay kailangang tumawag sa Panginoon sapagkat naubusan siya ng lakas. Ipinapakita ko lang sa inyo, how great are the angels, mga kapatid, na kung saan ay pumayag ang Panginoon na mailagay sa ilalim nila. Tulungan siya ng mga anghel na ito. Alam nyo, ang Diyos, hindi mo pwedeng tulungan yan. Papatayin ka niya pag nagtangka kang tulungan ng Diyos. Alam ba ninyo yan? Never try to help God. Ang trabaho mo ay sumampalataya sa Kanya. Hindi dapat tinutulungan ng Diyos. Maalala nyo, kinuha ni David ang kaban ng tipan na napunta doon sa isang giikan. At nung ito ay pinahila sa baka na hindi nila dapat gagawin, ay muntik nang matumba at ito ay hinawakan ni Uza at siya'y pinatay ng Diyos. Yung kaban ng tipan na yan is the same Ark of the Covenant na kung saan ay pinatumba niya si Dagon bago sa kanyang sarili ay nailabas ito sa pamagitan ng mga ilang nagiging instrumento. Sana po ay nakukuha niyo ang ibig ko sabihin. These are stories of the Old Testament na makikita natin na never try to help God. God is our helper. Never try to do things for God. Let God do things for you. Or let God do things through you. Yan po ang kalalagayan natin. Punta tayo sa verse 5. Sabi niya rito, for to which of the angels did God ever say, you are my son? Today I have become your father, or again, I will be his father and he will be my son. Ito ay in-explain ko sa nakaraang video na kaya lamang nagkaroon ng anak ay dahil meron itong mission sa darating na panahon na siya ay magkatawang tao nang sa gayon ay ibigay niya ang kanyang sarili bilang katubusan sa ating lahat. Kaya nagkaroon ng anak, you are my son. Today I have become your Father. Now, ipinapakita ko lang sa inyo, mga kapatid, na higit na dakila ang anak kaysa sa mga anghel. Siya ang lumalang sa kanila, kaya nga lamang naging tao siya ay dahil sa ating pangangailangan sa kaligtasan. Nais kong basahin sa inyo itong sinabi ng Psalm 148 verses 1 to 5. Psalm 148, 1 to 5. Praise be to the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him, all you angels. Praise Him, all His heavenly host. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you highest heavens, and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for His command they were created. Sabihin nga natin ito. For His command, they were created. They were created. Ano ang sinasabi niya? Na sa pamamagitan ng pagsasalita, ang mga anghel ay nalalang. These hundreds of trillions of angels were created. Bago pa ang mundong ito. Bago pa ang tao. Pero makikita nyo, na iba ang pagkalalang nila. Katulad sila ng maraming nilalang ng Diyos sa Genesis chapter 1, na, and God said,
And God said, they all came to pass. Ganyan ang mga anghel na ipinapakita rito sa paglalang ng Diyos. Pero ang tao ay nilalagyan sa pamagitan ng kanyang kamay at hindi sa pamagitan ng let there be or God said. Hindi po. Ano ang punto ko doon? Ang punto ko doon ay pinapakita ko sa inyo that angels were created beings. And they were created according to Colossians 1:16 by the Lord, by the Son, or by the Word of God. And for Him, and through Him. Naunawaan po ba ninyo? Amen. Sabi ng verse 6, and again, when God brings His firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. Ano sinabi ng Ama? Ang Ama po ang nagsasalita rito. At sinasabi niya, during that time na isugo niya ang kanyang bugtong na ay sinabi ng Ama, let all God's angels worship Him. I think meron nagtanong sa akin ito sa hermeneutics. Sabi niya, Pastor, kung hindi Diyos si Kristo, ay bakit siya sinasamba? Sabi ko, dahil inutos ng Ama, na kahit siya nagkatawang tao ay dapat siyang sambahin. At para hindi magkasala ang Panginoon, hindi pwedeng sabihin niya sa mga tao, do not worship me. Tinatanggap niya yun sapagkat yun ay paniniwala na hindi siya original na tao. Hindi siya galing dito sa mundong ito. Siya galing sa walang hanggan. At alam niya yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganoon ang anak ng Diyos. Pero makikita nyo na iba ang sinasamba sa sumasamba. Can you say amen? Amen. Now, ito mga kapatid ang nais kong makita natin sa bagay na ito. Na kung ang mga anghel ay sinamba ang Panginoon, dapat din tayo sumamba sa Kanya. Malala niyo ba na yung mga wise men, nung pumunta doon sa kinapanganakan ng Panginoon sa Matthew chapter 2, ay naghain sila ng kanilang mga handog at pagkatapos sila ay sumamba. And they were very wise. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit very wise sila? Sapagkat kalong-kalong ng ina ang kanyang anak. Sino yung nanay niya? Si Maria. At kung babasahin niyo yung Matthew chapter 2, nandiyan ang sinabi niya, and they worship the child. Hindi yung nanay. Now, kung kayo ay sasamba kay Maria, sasabihin ko sa inyo, mangmang kayo. Alam niyo ba yan? Yung wise man ay sumamba sa anak, pero yung mga mangmang, sasamba doon sa nanay. Mary is never a God. Hindi siya Diyos. Sasabihin niyo, nanay siya ng Diyos? No! Walang nanay ang Diyos. Nanay siya ng Jesus na nagkatawang tao. Nanay siya ng naging tao ng buong buo. At yan ang problema ng maraming Kristiyano na mali-mali ang doktrina, ang pagpapahayag tungkol sa pagiging tao ng Panginoon. Hindi nila alam na ang Panginoon, nung siya nagkatawang tao, ay 100%. Otherwise, nanay nga ng Diyos si Maria. But Mary was never a mother of God. He was the mother of the man, Jesus Christ. Child, Jesus Christ. Nakukuha ba ninyo? Ito napakasimple. Sabi ko nga, bakit kaya mga doktrina ng mga IMC, ng mga born again, o kaya mga naniniwala sa Biblia, it's either of the two. Naniniwala sila na si Kristo ay Diyos at Diyos at Diyos at Diyos lang. Yung kabila, naniniwala sila na si Kristo ay tao, 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 tao lang. And then magpipilitan niya. Samantalang nakakikita naman sila ng mga talata, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao. Mag-aaway pa sila dyan. Ang hindi nila kayang tanggapin na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Naging tao ng 100% buong buo. At kung yan ay paniniwalaan mo, hindi ka antikristo. Sapagkat sino mang nagsasabi na si Kristo ay hindi nagkatawang tao, nangangahulugan na Diyos at Diyos at Diyos lang siya, o kaya ay tao at tao lang siya, antikristo yan. 2 John 7. 2 John 7. Sinasabi niya doon na sino mang nagpapahayag na si Kristo hindi naging tao, siya ay sinungaling at antikristo. So what is the right interpretation na o kaya ay doctrine or teaching about Christ coming in the flesh? He was God who came as a human 100%, and then iba na yung siya ay muling nabuhay.
Sabi ko sa nakaraan, na ang Panginoon kahit siya'y muling nabuhay, nandoon pa rin sa kanyang pagkatao, sapagkat ang paghaharian niya in eternity ay ang mundo na bago na nandoon ang mga tao na maghaharing kasama niya. Makikita natin yan mamaya. Punta tayo dito sa verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Sabi niya, in speaking of the angels, he says, He makes His angel spirits and servants of flames of fire. So, ang Panginoon, nung siya nagkatawang tao, He was also called a servant. I think that is in Isaiah chapter 53. Verse 1, sabi doon, kalooban ni Yahweh ng kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. He was a servant when He came. Pero, you can never make God a servant. Ask Him for help. Humingi ka ng tulong sa Kanya, pero hindi mo siya gagawing katulong. Nakukuha ba ninyo ang kaibahan? Hindi mo pwedeng gawing katulong ang Diyos. Who are you? If you will not ask in humility anything from God, hindi talaga gagawin ng Panginoon yan because there is a pride out there. At ganyan ang marami. Now, sinasabi pa niya rito, sa verse 8, but about the Son, He says, your throne, O God, will last forever and ever, and a scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Nakita nyo? Na yung Ama ay tinawag niya ang anak na Diyos. Alam nyo, wala akong problema na tawagin ni Kristo o ng Panginoong Hesus na ang Diyos ay Diyos. My God! My God! Why hast thou forsaken me? Tama lang yun. Kasi siya ay nagkatawang tao, nakabayubay sa krus, at nangangailangan siya ng tulong, at tinawag niya ang Diyos ng Diyos during that time. Pero dito, maraming tao, hindi nila kayang tanggapin na si Kristo ay tinawag ng Ama na Diyos. Yung anak ay tinawag niyang Diyos. Malinaw dito. Malala ko ako ay naimbitahan sa San Pedro, Laguna. Sumakay ako sa tricycle and nakasabay ko yung nakaporma. Sabi ko sa kanya, mukhang kayo po ay magsisimba. Opo. Anong relihiyon po niyo? So sinabi niya yung kanyang relihiyon. Alam ko na hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. So sabi ko, bakit niyo hindi pinapaniwalaan na si Kristo ay Diyos? Kasi isa lang ang Diyos. Sabi ko, sino may sabi? Ang Ama. Sinabi ng Biblia. Sabi ko, oo nga. Sinabi ng Biblia na ang Ama ay Diyos. Pero maniniwala ka ba kapag sinabi ng Biblia na ang Ama ay sinabi niya yung anak ay Diyos? I'm talking about Hebrews chapter 1 verse 8 during that time. Ang Ama, tinawag niya ang anak na Diyos. Bakit problema ng marami yun? Bakit pag sinabi ng anak, my God, why hast thou forsaken me? Tanggap na tanggap nila. Pero pag sinabi ng Ama, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailan pa man, ay hindi na nila kayang tanggapin. That means very choosy sila. At ito yung mga nag-i-interpret ng Biblia, na pipiliin lang nila ang gusto nila sa Biblia. Pero the best dito, mga kapatid, in speaking about, or in between the angels and the Son of God, never na tinawag na God ang mga anghel. Ang Ama mismo ay nagpahayag ng anak ay Diyos. And what a big difference is that. Napakalaking kaibahan yan. Ang mga espiritu rito, ang mga anghel dito ay tinawag na espiritu, servants, lingkod. Pero ang tawag ng Ama sa anak ay Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos na dakila. Now, that is the comparison regarding the angels and the Son of God. Verse 9, sabi niya, you have loved righteousness and hated wickedness, therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Now, kung titingnan nyo ito, bumalik ang Ama na sinabi niya, therefore, God, hindi maliit na Diyos. Kung titingnan nyo ang inyong mga Biblia, ay God, capital letter G, and then sabi niya, God, your God, alam niyo sa Biblia, mga kapatid, sabihin ko sa inyo ito,
Marami sa Biblia na sinasabi ng Biblia na si Jesus ay tinatawag niya ang Diyos. Meaning, mayroon siyang Diyos. Pero hindi natin may pagkakaila na ang Ama ay tinatawag si Kristo na Diyos. Problemang malaki ito ng marami na gusto nilang isipin ang Biblia sa pamamaraan ng tao at hindi tanggapin kung ano ang sinasabi ng Biblia. The best thing is to let the Bible interpret itself at hindi yung interpretation ng tao. Dahil, paano naman nagkaroon ng Diyos yung Diyos? Katulad dito. Therefore, God, your God, kaya yan ay mali yan. Mamaliin na rin na ngayon. Sasabihin nila, hindi, maliit na Diyos yan. Meron bang maliit na Diyos? Mga Diyos-Diyosan na yon. Pero si Kristo bilang Diyos, hindi maliit na Diyos. He is co-equal with the Father. Kaya nga nung nakaraan ay sinabi ko sa inyo, kapag tinatawag siyang Son of God, ay nangangahulugan na kapantay siya ng Ama. John 5:18. So sabi ko nga, wala akong problema. Kahit ilang beses ko mabasa sa Biblia na si Kristo, ang Jesus, na nagkatawang tao, ang Panginoon, ang anak ng Diyos, ay tinatawag niya ang Ama na Diyos. Marami talaga. Siguro hindi bababa ng 3 na sinasabi ng Biblia, He's God, God of the Lord Jesus Christ, that means the Father, ay tinatawag na Diyos. Hindi ko yan tatalikuran, hindi ko yan ikakaila. Sasabihin ko ba yan? Pero, sana tanggapin naman ng mga taong ito na hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, na pagkatapos muling mabuhay ay Diyos, na yung mga sinasabi ng Biblia ay totoo tungkol sa Kanya. Say Amen. Amen. Now, tingnan ito, speaking about the humanity of Christ. Sabi niya, you have loved righteousness and hated wickedness. Mga kapatid, if you want to become like Christ, take this character from Him. He loves righteousness and hated wickedness. Tandaan ninyo, ang goal ng ating Kristyanismo is to become like Him. Christ-likeness. And if you are pursuing Christ-likeness, napakaganda na ikaw ay marunong magmahal sa katuwiran at magalit sa kasinungalingan o sa kasalanan. You have loved righteousness and hated wickedness. Mga kapatid, tingnan niyo ito. If you want to become anointed, don't fast for 5 days, 10 days, 20 days, 40 days. It's not about fasting. Ang dami akala nila ay nagakuha ang anointing ng Diyos sa pamagitan nun. Don't be a worshiper for how many hours or days. Huwag kayo magpakabait-bait ng kung ano-ano ang ginagawa ng maraming tao. The only way, or one way, to become anointed before the eyes of God ay katulad ng Panginoon. Love righteousness, that's not all. Hate wickedness. Magalit ka naman sa kasalanan. Hindi na nagbabait-baitan ka lang. Kaya marami hindi makalisalis sa mali sapagkat hindi sila galit sa hindi tama. Hindi sila galit sa kasalanan. Nakukuha ba ninyo? Kaya nga lagi ko sinasabi, tingnan ninyo. Sa Biblia, basahin niyo Matthew, Mark, Luke dyan. At pagmasdan ninyo, obserbahan ninyo na ang Panginoon mas maraming panahon na nagalit sa mga lagad kaysa sa siya'y natuwa sa kanila. Alam ba ninyo? Bakit? Ang tanong ay, mahal ba ng Panginoon ng mga lagad? Of course, yes. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa mga lagad, hindi niya ikinatutuwa ang hindi tama. Sa mali nila, itinutuwid sila. And likewise, that is supposed to be the church. Kaya nga sinasabi ng Biblia, obey your leaders. Bakit? Sabi ko nga, if you are more anointed than your leaders, hindi ka ilalagay ng Panginoon dyan. Ilalabas ka niya unti-unti. Yan ang nakikita ko sa ubasa ng Panginoon. Dahil na rin sa pagpasok ng maraming kamalian sa ating mundo, gagawin ng Diyos yun. But if you want to be anointed, love righteousness, and the second part is hate wickedness. Hindi ka pwedeng galit lang ng galit sa hindi tama at hindi mo naman mahal ang katwiran. Dapat ay balanse yan. Sabi nga ng isang manangaral, you have to have the two faces of the coin. Dalawang mukha ng barya. Kara, krus. Sabi niya. Now, sa verse 10 and 12, he says, in the beginning, Lord, that is still the Father, ito pa rin ay Ama. He also says, in the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth,
And the heavens are the work of your hands. Here is a Father praising the Son and calling Him Lord. Adonai or Yahuwah. Hindi ko alam kung ano ito sa original na translation dito. But still, mga kapatid, ito ay pagbibigay ng papuri sa anak. In the beginning, O Lord, when He called Him God, now He is calling Him Lord. E mali ba yan? Mali ang unawa ng tao diyan. And the heavens are the work of your hands. Verse 11, they will perish but you remain. They will all wear out like a garment. You will roll them like a robe, like a garment. They will be changed, but you remain the same, and your years will never end. Alam niyo, makikita natin dito ang superiority ng Panginoon sa mga anghel. The Lord is creator, and the angels are creations. The Lord is sustainer. He sustains everyone, His creations, this world, the angels. He is eternal. Meaning, kapag sinabing eternal, walang pasimula, walang wakas. Hindi siya lumabas kamakailan lang. He was been with the Father from the beginning, and He created everything with the Father. Verse 13, to which of the angels did God ever say, sit at my right hand, and I will make your enemies a footstool for your feet? Mga kapatid, dito ay makikita natin that after Christ's resurrection, He was invited by the Father to sit at His right hand until He makes His enemy a footstool of His feet. Una, nais kong bigyan natin ng pansin yung dito ka muna. Sabi ng Ama sa Kanya, sit at my right hand until I make your enemies a footstool of your feet. Sinasabi ko ito para pansinin natin na when Stephen, the evangelist, sa chapter 7 ng Acts, ay pinagbabato hanggang sa siya ay mamatay. And when he looked up, sabi niya, I see Jesus standing at the right hand of the throne of God. Meaning, during that time, ang Panginoon ay nandoon na nakatayo. Pero ang nakita ni Esteban ay nakatayo sapagkat I think, and everybody says, na this was a standing ovation given to this man of God. Yung pagtayo ng Panginoon ay parang saludo kay Esteban na he is willing to die for him. Pero nandun siya sa kanan. Sinasabi ko ito, pero pag binasa nyo later on ang aklat ng pahayag, ay makikita nyo that Jesus Christ was sitting on the throne Himself. Now, isa ito sa mga hindi ko pa talaga marireconcile. That sometimes the throne, ang nandoon ay ang Ama, and sometimes who sits on the throne is the Son of God. Ang hirap. Sabi ko, ilan ba ang trono? Maraming trono. There are also throne for the 24 elders sa Biblia. Pero iba yun sa anak. Iba pa rin yun sa anak. But when you get into the throne of God, mga kapatid, in comparison with the angels, halimbawa, doon sa Isaiah chapter 6, nang makita ni Isaiah ang trono ng Diyos, ang mga seraphim, the greatest angels in heaven, mga anghel na nagbabantay sa trono ng Diyos, sila ay lumilipad with their two hands, they were flying, with their two hands, they covered their faces, with their two hands, they covered their feet. Yan ang mga seraphim because they have 6 wings. And they were crying out to Him who sits on the throne, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the whole earth is full of His glory. Later on sa chapter 12 ng John, ay sabi ng sumulat, Isaiah was glad when he saw Jesus' glory. Meaning, yung nakita ni Isaiah sa trono ay ang Panginoon Jesucristo. Malala niyo yun? Parang hindi niyo alam. Malala niyo sa chapter 8, sinabi na ng Panginoon, before Abraham was I am. Bago pa si Abraham, kaya kung na nga. And he was about to be stoned by the Jewish people. Ang pinapakita ko sa inyo, mga kapatid, ay yung greatness ng Panginoon kaysa sa mga anghel. Na kung pag-uusapan ng din ng kadakilaan, Christ was seated on the throne and the angels was worshiping Him. The same thing na nangyari yan sa chapter
4 and chapter 5 ng Revelation. After 1,000 years na sinabi, yung Isaiah was glad when he saw Jesus on that throne, ay after 1,000 years, the same activity na ginagawa ng mga seraphim na yon, na walang ginawa kundi sumisigaw ng Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. And I believe it was Christ. Ang Panginoon yon. So He will be enthroned forever sa Kanyang bagong kaharian. Pero sabi niya, until I make your enemy a footstool of your feet. Meaning mga kapatid, sinabi na nga, upo ka muna dyan. At gagawin ko na yung paa mo ay tutuntungan niya ang mga kaaway mo. Alam niyo, ini-imagine ko ito. Lord, ano ibig sabihin nito? And it seems like it is the Son who will put His feet in the net of His enemies. Nakukuha ba ninyo? Parang ipapatong ng Panginoon ang kanyang paa sa lalamunan ng kanyang mga kaaway. It's a degrading sa mga ayaw sa Panginoon, sa mga kaaway ng Panginoon. That one day, instead na sasabihin niya yung well done, my good and faithful servant, ay katulad nito na ipapatong niya ang kanyang mga paa sa liig ng kanyang mga kaaway. O instead na yung mga lingkod niya na darating doon sa kanyang trono ay magpatira pa sila na ilalagak ang kanilang korona sa kanya bilang pagpapahayag na hindi sila karapat-dapat sa mga koronang yon sa Panginoon, ay ang gagawin sa kanila ay hihiyain sila sa kanyang harapan. Lumayo kayo sa aking mapaggawa ng kasalanan. Now, sinasabi ko ito mga kapatid para maging aware tayo. There are very good promises in the Bible na walang katulad. Pero maraming babala na kapag ikaw ay kaaway ng Diyos, talagang kawawa ka pagdating ng araw. Bago ka pa ilagak sa walang hanggang apoy, ay hihiyain ka talaga ng Panginoon. Pero sa susunod ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kadakila naman ang gagawin ng Panginoon sa kanyang mga pinili. Talagang kakaiba. Now, nakita natin na ikinumpara ng writer ang anak ng Diyos sa mga celestial being. Meaning the angels, wala silang sinabi. They are just the work of His hands. Kung sila ay mga ginawa ng kamay ng Diyos. I mean, ang ipinakita sa atin ay they were through His utterance. By His commands, they were created. Tayo naman ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay. Kung sila ay walang sinabi sa anak ng Diyos, ganun pa rin tayo na walang sinabi sa anak ng Diyos. And we are supposed to be bound to worship Him, giving praise. Pero kailangan natin makita ang katotohanan ito. He is far greater than any of His creations. The writer is proving that the Lord is greater even than His creations. Kasama na tayo doon. Amen? Amen. So, in the New Covenant, mga kapatid, sa kabuuan nito ay alam natin na ang sinasabi ng sumulat sa mga Hudyong ito, unang-una sa lahat, huwag ninyong talikuran ng Panginoon sapagkat higit siyang dakila kaysa sa mga anghel. Pakinggan ninyo ang kanyang mga sinasabi sapagkat higit siyang dakila kaysa sa mga mensaherong anghel. And that is the word that is also for us. Kailangan ay pakinggan natin maigi kung ano sinabi ng Panginoon para sa atin. Now, mga kapatid, mapalad tayo sa church na ito. Hindi tayo tumitigil na ginagamit natin sa discipleship ay mga utos ng Panginoon Jesucristo because we believe they are what pleases the Lord kapag isinabuhay natin. Can you say amen? Amen. Let's bow our heads and close our eyes. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga mensahe sa amin sa pamamagitan ng pangalawang bahagi ng Hebreo Kabanata 1. Ikaw ay dakila. Hayaan niyo na patuloy kami magkaroon ng ganap na pananampalataya sa katotohanan amin na pakinggan sa araw na ito. Sa umaga nito, sa iyo lahat ng karangalang kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God.